it's not always rainbows and butterflies, sabi nga po ba ko nila. So, talagang yung naalala ko talaga yung sinabi ni Sir Jay na sabi niya, parang along the way, may ma-encounter ka na mga obstacles, na mga adversities, yun yung term niya. So, whenever you will face that, you will be there in that position or time na makaka-face ka ng adversities, you go back to your biggest why. So, yung stress when it comes to my work, yung demands sa work, and how I will manage my time with my family, syempre yung mga personal na ganap ko din po. So parang may mga times talaga na overwhelming talaga. Pero when I was in those moments na makaka-face talaga ako ng negativities, ng mga discouragement, ng mga self-doubts, sobrang ang helpful ng mga guidance and wisdom na binigay ng mga coaches na it's just normal. And parang I came to understand na it is when you get to experience the struggles na you are near na to what God has planned to you. Parang the harder the struggle, the greater or the sweeter the victory. So, I go back to that po. Yun. Syempre, tao lang din naman ako. So, uuwi ako, na pagod, pero kailangan kong mag-aral. So, iiyak ko lang. Umiiyak ako. And worship song, sobrang nasusuot ako. Even nagja-shower, iiyak na lang ako. Even nagluluto, nakikinig po ako ng Hope Talk. May mga times po talaga, eto sasabihin ko, may mga times na parang na-overwhelm ako, hindi ako makikinig talaga ng lecture kasi alam ko sa sarili ko na hindi ko siya ma-absorb. So, hindi din siya magiging helpful sa akin. Hindi maganda yung quality ng learning. So, ang gagawin ko po, even naglalaba ako, nagluluto, kung kahit anong ginagawa ko, yung Hope Talk lang, i-on ko yan. Makikinig ako ng random Hope Talks. So, sabi ko, dun, talagang nasusuta ko, na re-relieve ako na parang ang amazing. Tsaka, kung may nangyaring ganyang parang ray of light sa kanila na nagkaroon sila ng hope despite ng mga challenges nila, I believe na sa akin din, um, time will come na ako din yung magte-testify ng goodness ni Lord. So, yun po.